What is up you guys? Dr. Momentum here, and right now meron na naman tayong panibagong video, and sa video na to pag-uusapan natin ano ba ang nangyayari kay BTC. Doc, bear market na ba? Doc, time to sell na ba? Doc, balik na lang ba kami pag bull market na ulit? Sasagutin natin anong pinakamagandang gawin ngayon. Okay, so bago ang lahat, review muna natin yung price action ni BTC. Okay, so sabi natin, actually bias natin dito would be breakout above 100k level, no? Sabi pa nga natin sa previous video natin, okay, pag nag-break itong mini box na to, masaya na tayo kasi in essence may chance tayong pumunta sa 100k. Okay, and then dito kung nakikita nyo, nag-break naman siya. Yan, nag-break naman. Kaya lang ang nangyari diyan, 'di ba? Breakout. Masaya na tayo diyan, 'di ba? Kaya lang kinabukasan, nahack si Bybit. After nahack si Bybit, nagkaroon ng trigger sa down move. So, okay lang, mali tayo. Okay lang kasi ganoon naman talaga sa merkado, it's a game of probabilities. Kung mali ka, you don't need to be stubborn. Tanggapin mo na lang na mali yung bias mo. So, react ka na lang according to what the market is doing. So, ano nangyari? Sabi natin sa previous video ulit natin, nung last time, pag na-break dito sa area ng 84k to 85k level, magkakaroon niya ng free fall to 73 to 72,000. Doc, bakit mo nasabing free fall? Hindi ba support tong 80,000? Hindi ba support tong 76,000? Bakit? Kasi guys, ganito yan. You see this? Teka, highlight natin Gusto kayong bigyan ng premium lesson for tonight. So dito nagkaroon ng breakout. As you can see, nagko-consolidate, and then nagkaroon ng boom. Breakout. So whenever you see a breakout or a breakdown, that is called an imbalance of the price. Ibig sabihin nagkaroon ng imbalance between supply and demand. So in essence, dahil nag-breakout, mas nanaig yung demand, kaya nagkaroon ng rally. Ang ibig sabihin ng rally is umakyat yung presyo impulsively or sobrang lakas ng akyat ng presyo. Ngayon, bakit ko sinasabi na manipis o magkakaroon ng free fall dyan? Kasi wala masyadong, in essence, wala masyadong congested transaction here. Wala masyadong sasalo dyan kasi nga konti lang yung time na nag-stay yung price dyan. So in layman's term, saglit lang siya tumambay dito, no? So hindi siya nagsettle dito. In essence, dito dahil may consolidation na mahaba, dito yung strong support. So I think tinatawag to ng mga iba-iba lang ng tawag pero same concept. Tinatawag to ng mga traders. Naririnig ko to FBG. Marami nagre-request dito. Ano ba yung FBG? So basically ganun lang din sa concept natin, no? So alam na natin to matagal na, pero ito yung tawag diyan ngayon. Yung fair value gap is when the market moves too quickly in one direction. In essence, dito nagkaroon ng breakout. So after the breakout, kita nyo RSI 70 din, nagkaroon ng quick move to upside. So ano ba ang fair value gap? When there's a difference between the closing price of one period and the open price of the next. When there's an imbalance between supply and demand, and when corporate earning reports are released. So usually daw, yung fair value gap nag-o-occur pagka may corporate earnings reports. Kasi pagka syempre, in essence, pag maganda yung earnings ng isang company, ano mangyayari? Syempre maraming investors ang magja-jump in dun sa narrative, no? So ang tawag naman namin dun sa US market o sa Philippine market is earnings reports play. Kapag ka nagkaroon ng mataas na earnings yung company, magja-jump lahat ng traders doon. Iti-trade yung coin dahil in expectancy of an imbalance. So yun lang yung alam ko sa fair value gap. Wala tayong masyadong alam dyan. Pero in essence, same lang naman yung concept na tinuturo lang natin. Iba-iba lang yung nagiging tawag over time kasi nag-e-evolve din yung mga terms. Pero in essence, since pare-pareho pa rin ang ugali yung tao, yung human being,
pare-pareho pa rin yung price action. So pare-pareho pa rin yung patterns na tinitrade natin. Okay, so Doc, ano ba ang pinaka essential na... Ay, by the way guys disclaimer lang. Maring mali ako kasi hindi man ako expert sa fair value gap, pero gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung natututunan ko. Okay, so kung ano yung nalalaman ko. So, yun lang. So, kung i-correct nyo ako, please feel free. So, Doc, ano ba ang bias mo ngayon na nagdidip na si BTC sa 80k level? Bounce na ba? Personally ako, hindi ko pa iba-bounce to. Why? Because nagkaroon tayo ng consolidation dito. So, wait lang i-rectangle natin. Nagkaroon tayo ng consolidation here. You see that green candle? That's a consolidation on a mini time frame. Okay, so nagkaroon tayo ng consolidation dito. In essence, iba-bounce ko lang to. Basically, I'm relying on the rule of 3. Ano ba yung rule of 3? Pagka breakout, bibilang ako ng 1, 2, 3. And then dapat sa third candle o sa fourth candle magkaroon na ng green. So bigay tayo example kung paano yan. Here. You see this, gawin nating red. So kailan ba tayo mag-aabang ng bounce? Ito naman yung lesson kung kailan tayo mag-aabang ng bounce. For example here, nagkaroon ng breakout, di ba? Breakdown. So, breakdown, 1. So, bilang ka na dyan, 1, 2, 3. Okay? So, 1, 2, 3, and then magkakaroon ng green. So, dito, in essence, kino-consider ko yan as fresh breakout ulit. Short consolidation lang, pero breakout ulit. So, mare-reset na naman yung bilang ko. Imbis na dito na ako magbabounce kahapon, pag nag-break yan dyan, hahanap na ako ng points to bounce. Ngayon, hindi na naman ako hahanap kasi fresh na naman. So, in essence, mag-reset lang yung counting. So, hindi ko na siya ganong i-explain further, pero ganon yung point. Ganun yung gusto kong gawin. When you know when to look for the timing of the market, syempre, malalaman mo kung kailan ka magbabounce. Hindi yung ngayon magbabounce ka na, wala pang ang confirmation. So, goals ka dun. So, yun lang. Sana meron kayo natutunan. Kung meron kayo natutunan, please like, share, subscribe. And then, yung Discord natin, last 3 slots. Okay, bukas tayo magsisimula ng ating Discord. Sa mga interesado, alam nyo na yung gagawin. Just register below. So, I think, ano ba ang pinaka-the best na gawin ngayon? Okay? So, pinaka-the best ngayon is mag-aral. Invest in yourself. Invest in your learnings. Okay? Kasi, hindi forever nandiyan siguro. Alright? So, yun lang. Sana meron kayo natutunan. Dr. Momentum out.